Good morning! Ayan, dito tayo sa flea market. Tingin lang tayo ng mga CD. Ayan. Tingnan natin kung anong meron dito. Ganda ng weather ngayon, no? Sunday. Ayan. Pasok. Dati may entrance dito eh, ngayon wala na. Eh, Jonas, po ano na. Check mo, baka meron ka din. Ah? One piece. So, can we clear up? So, this is going to be The magic cards. and stuff like that, reverse hollow stuff like that, right? And then most of the bigger stuff is going to be most of the bigger stuff is going to be. Oh, why do I get? Ha? Mura ba? Mercury Bats, oh. Eh, Magkano daw? depende yata. Ito, Delny. Sino? Delny. Pucha, mahal yan. Foil pa. How much are these? Those are 15. Anong depende? You just Depende yata open kung like 8 saan. packs. But I've got Because you have a lot of stuff. like this. This is just like the most recent relevant stuff. Okay. But you have more. I've got Yeah, I've way got a more. Rubbermaid bin full of cards in the car still. Nice. That's all Oh, yeah? Magic, and it's all like. That's I've got these. I've got these. Yeah, you've got a lot of stuff. I don't have much for booster packs right now. I mean, that's what everybody. Yeah, right. It's good that you have a good amount of selection. I try. I appreciate the deal, hey? Yeah, you're welcome. Nice to meet Thank you, you. guys. Nice to meet you, John. Thank you. Yes, sir. Ito po. Ito pala mga... Wala na, hindi ko na makita ito eh. Alin? Kahit saan yung pipe eh. Kaya lang, wala na kasi yung diwag na ano. Facial siya rin ako kasi. Wild Good. Tres ang isa. Tinderwall 5. Gentleman. Doon tayo. Ay, hindi ko sila. Mamaya, wala masyado dun eh. Ayos. Parang libre na lang yung mga cards na magic cards. Ito yung marami. Marami rin nagtitinda ng Pokemon dito eh. Wala na yata yung nagtitinda ng CD. Hindi, hindi sa kanya. Mga vinyl na. Ang daming ano. Hot Wheels. Ito, mga watches. Wala nga. Mga records kasi. Ayan. Double pack cards for $5.
3D prints. More toys. Different. Lahat namin. Vibe na talaga benta nila. Yan, nakakuha tayo ng bago po, nakasil pa. Sam Smith oh. Sabi ni ate, $1 each to. Lakas ng Bruno Mars. Blair. Bruno Chinek Mars. naman namin, okay pa naman yung mga CDs. Yung box. Naninilaw lang ano. Talagang luma talaga. Backstreet Boys eh. Celine Dion. Ito bago, Nelly. Bago-bago. Tsaka Green Day. Ayos. Good variety. $1 each. So, na akong cards. Hindi ko expect na mga akong cards dito. Pero, goods. Na-cancel yung isa. Kinancel ko yung Facebook Marketplace ko eh. Nakabili na ako eh. Pasensya na, boss. Saan tayo yun? Wait. Ano, yung tingin pa tayo ng CD. Sige. Ganda ng weather. Ganda ng ulap. Ganda ng... Parang ka lang yung ano eh. Parang spring na. Kaya... Bilis eh. February pa. In 300 meters, turn left onto Trans-Canada Highway, Alberta 1 West. Medyo hindi pa ako na-drive dito masyado. Parang pangalawang beses ko lang yata ako napag-drive dito. Looban At to, the no? light, turn left onto Trans-Canada Highway, Alberta 1 West. Hindi ko pala dyan. Ayan, Valley Village lang kami, guys. Sorry. Hanap ng CD. Malaki eh. Malaki siyang Valley Village eh. Medyo bandang northwest na kami, so sulok na ng Calgary. Ito na guys. Tingnan nyo yung daming CD. Compared sa compared sa ibang Valley Village, ito yung pinaka madami namin nakita. Kaya see you guys mamaya after I don't know 30 minutes. Ano naman din? Tony Braxton, Bryan Adams, Paul Wala ka, Anka. pero to alam mo ni Bago. Maroon 5 maganda yun eh. Ito. Oh! Joey De Leon Joey De Leon. Joey to the world. Nasa Valley Village. Kami nag-donate niyan. Yan naman. Sting. The Course. City of Angels. Okay, ano yun? Johnny Cage. Tingnan natin kung ano. Ano? Kalokohan. Ayan guys, kinabit na natin yung gulong. Kaso sobrang lalim niya. Tumatama yung locking system ng ano. Kaya tinaasan namin. Ewan ko lang kung mag-work. Pag hindi, igigit na lang namin. Ito kasi yung pinalitan namin eh. Sobrang liit niya, tas nabikaka yung isa. So pinalitan namin. Testingin natin kung gagana. Angat mga anak. Yan. Nakabit na namin. Ayos ah. Taas siya ng konti pero mas stable na kumpara do sa plastic na gulong. Oo. Kasi bumigat na yung ano eh, yung nakalagay. Buti na may mga retaso ako na kahoy na mga ginamit namin dati. So, napakinabangan pa. Yan. Calgary police have charged a Calgary couple, Jamaica Salvatore and her husband, Adrians Lataba, in connection with the fraudulent travel business operating as IN Travel PH, who they say have taken more than $200,000 from victims. Investigators say the first complaint came in August 2025,
Since then, police have received complaints from victims across Canada and the Philippines. Many paid by e-transfer but never received confirmed bookings or refunds. One victim in Quebec, Sylvia Estopacia, says she paid $600 per person for a cruise from Rome to Greece for 13 people. You Napamura ask for a kasi. discount and she just give it. Because she has no plan to let you go. She has no plan to give you the flight. For that reason, it's cheap. That trip never happened. Estopacia says repeated requests for a refund went nowhere, so she turned to social media. I posted in Facebook with Papanood namin yung sa ano, medyo pangit na balita yun eh. Kasi kapwa Pilipino natin ang ano, sangkot. Actually, last ano, sa Omni News, pinakita na yan. Pero, hindi pa sila nahuli. nahuli. May mga complaint pa lang na, yun nga, napaalis. Bumili sa, Ang dami. ano, Parang sa, group tour yun, ano? oo, parang family sila. 600 Family ang of isang 5 mura. or 6. Mura kasi, sobrang mura eh. Na ano, kumbaga, round trip, lahat. Ano siya eh, parang travel agency eh. Ginawa niya para nung una raw nakakapagpaalis. Oo. Nakakapagpaalis siya kasi may mga contact din sila sa Pilipinas, parang ganun. So parang ano, parang naging middle person lang sila. Meron silang mga travel agency na kinukuhanan. Nung una raw nakakaalis. So syempre, iba nga naman, uy, mura to, why not? Ang laki nung nakolekta nila, 200k daw. More eh. than. More than 200k. Biro Kaya mo yun. nakakaano yan ha. Nakakahiya, dalawa. Mag-asawa sila eh. Hmm. Pero sabi, nasa healthcare daw yung babae eh. Kung ako yan, ganyan na yung trabaho mo, di ba? Ba't ka pa maghahangad na... Hindi kasi Hindi, pwede naman kung totoo, kung legit, di ba? Pero yung lolokohin mo, syempre pinaghirapan ng mga ano yan eh. Kaya nga bumili ng mga flight na ganyan, yung ano ba, bakasyon. Kasi gusto mong magpahinga, ma-relax, stress ang binigay eh. stress. Stress talaga. Sabi nga nung isa eh, okay lang kung hindi 2,000 plus yung nakakuha sa kanya eh. Okay lang na hindi na maibalik eh. Pero yung makita na ma-serve yung justice. Yun lang, sapat Ang na. dami na kasing naloko niyang mag-asawa. Yung Meron nga daw ano eh, pumunta sa ano yan eh. May pumunta sa kanya sa ospital. Mm. Siya pa ang nagreklamo kasi naharas daw siya. By that time, hindi pa ano yan, hindi pa talaga. Hindi pa talaga ano siya yung full blown. Oo. Ngayon, inuli na talaga siya. Tiga dito sa Calgary. Northeast din. Hindi, Southeast sila. Southeast area siya. pala. Calgary. Sa mga bata pa. Diyos may daming pwedeng pagkakataon na Wala naman pinipiling edad ang mga manluloko. Basta may maluloko, may manluloko. Yun eh. kung may magpapaloko. No? May magpapaloko. Ayun. Pero minsan tatanong mo bakit may isip pa naman loko ng kapwa, di ba? Andito ka na. Nandito ka na. May maayos kang trabaho. Dito kasi, sa totoo lang, dito sa Canada, tama, dito sa Canada, syempre, magsipag ka lang dito, kahit magtrabaho ka sa mga fast food, kahit sa kung saan cleaning, basta masipag at hindi ka mapili sa trabaho, uunlad ka eh. Tsaka hindi, gusto mo kumuha ng extra, iba talaga nagtatrabaho ng, halimbawa, papasok sa ganito, extra, may part-time, bukod sa full-time, may part-time. Kung gusto mo talagang kumita, pero para gumawa ka ng ganyan sa kapwa mo, para lang kumita ka ng mas malaki, hindi tama. Kapwa mo pa Pilipino. Parang yung mga nangyayari din dito sa Northeast, dyan sa may Redstone, nagbabarilan sila doon, nagkakaroon ng mga extortion. Meron daw singer na Indiano na dati pa. Ngayon, parang hindi na siya sikat na singer. Dito na nanirahan sa Calgary. Ini-extort siya ng 300,000 yata. $. Pag ayaw, guguluhin Kaya siya. yung bahay, di ba? Pinagbabaril. Kalahi din niya yung mga yung gumagawa sa kanya. Yun na nga eh. Sino pa yung mismong kalahi mo, yun pa yung manloloko sa iyo. Yun na nangyayari talaga. Kaya lang ito talagang full-blown to eh. Nasa balita talaga eh. Kita pa yung muka. Pati pangalan. Jamaica Salvador. Tsaka yung asawa niya. Ay, naka. Pero mo, ano na ata yan eh. Baka nga citizen na yan, di ba? Kasi hindi lang naman sa niloko niya, hindi lang mga nasa Canada, pati mga nasa Pilipinas daw. Yung mga nasa Pilipinas. Ang ano nga eh, nasa umabot ka ng 400,000 eh. Laki. Di ba?
Ani mo naman yun kung nakakulong ka na. Oh. Wala, Di bali ba? wala. Wala yun. Sira pati pangalan mo, di ba? Baka sinusulong nila ngayon dito sa Canada yung mga yung mga ganyang krimen tapos immigrant ka. Let's say, citizen na I-revoke. sila, i-revoke, pwedeng i-revoke yun ng ano. I-revoke yung mo, citizenship mo, pauwiin ka. Yung nakadisgrasya na isang bus na Sa mga hockey player. hockey player ba yun o football, isang bus ayun na Parang ilang taon na papauwi yun. na. Oo. Papauwi na. Kinulong, tapos ngayon, i-deport na. Nakikiusap pa yun actually na Ayaw niyang channel wag siyang ipa-deport. pagkatapos niya i-serve yung pero mo 5 taon lang yun yata. Ilan yung namatay ng mga estudyante. Dami, isa lang nakatira Kaya nga. Although dito kasi ang luwag talaga ng batas, ito, ewan kung gaano katagal makukulong. Yun ang mahirap. Baka saglit lang pag nakaalis. Baka yung 400k na kinita niya, pambail niya lang yun Oo. Tsaka hindi, kung ang abogado, mahal ng mga abogado dito. Hindi basta-basta. Tapos di mo na may babalik yung yung kahihiyan. Kitang-kita pa sa balita yung mukha mo, yung picture. Ayun, kumbaga hindi kayang bayaran ng pera yun. Yung mga ganun ba? Either muwi ka na lang or lumipat ka na lang ng ibang bansa. Kaya lang mahirapan ka na kasi may kaso ka na. Lalo dito pa sa Canada. Minsan talaga matatanong mo bakit kailangan mo manloko ng kapwa mo para lang may maipakain ka or may mabili mo yung gusto mo. Samantalang yung mga niloloko mo nagtatrabaho ng marangal ng patas. Gusto lang Ba't hindi ka pumatas, di ba? gusto mo lang magbakasyon eh. Tapos malalaman mo ganun tipong excited ka na. Syempre iba niya nakapag-book na ng bakasyon. Hindi pero papasok isa talaga. tapos biglang hindi ka matutuloy lalo yung isang pamilya nga. Magkano na nawala sa'yo. Na-unsami pa yung bakasyon mo. Siguro kahit hindi na maisoli yung pera ko, makakita ko lang yung justice talaga. Oo Siyempre. Kasi ganyan, maikulong. Malabo mo na talagang makuha yan. Wala Itinago na yan kung nasa na. Mga nagastos na yun Diba? Kano sa Philippine peso yun, di ba? Ay, Kaya lang uwi ka. Saan yung pera mo? Galing saan? Meron ka nga pang gastos. Alam mo naman hindi marangal yung pinagalingan ng pera. Hirap din nun Minsan nga yung lang yung tipong makapulot ka lang ng 20, hindi mo minsan isipin mo. Kangino kaya to? Hindi mo basta makuha kasi baka may mas nangangailangan or what. Nataon na ikaw nakakuha. Tsaka pag nandito ka talaga, may sweldo ka na Hindi mo na kailangan dalhin yung ganong pag-uugali na nabigyan ka na, yung palang Napunta ka rito, nagkaroon ka na ng napunta ka na rito, parang nanalo ka na Pag mo na lang yung sarili Pagbutihin mo, mo na lang. Kasi ang dami rin talagang, hindi lang sa ganyan sitwasyon, may mga nalululong sa droga, may nalululong sa sugal. Sa alak, marami Kasi nagkakaroon ka ng income na maganda di ba? Nagkakaroon ka ng income na maganda, tapos saan ko kaya ito gagamitin? Ano kaya mabibili ko dito? Meron naman din mga tao na talagang may plano at may mga pangarap na natutupad nila dahil Pagbuti mo sarili mo, let's say, gaya nan, yung iba, nag-aaral, hanap ng ibang trabaho, para mas mapabuti, mas gumanda ang sahod. Pero yung ganyan na gusto mong kumita ng extra dahil meron kang gustong, Pero mo nasa ospital ka na nagtatrabaho, ganun pa. diba? Hindi basta-basta makapasok. Totoo lang, di basta-basta makapasok sa mga ospital dito. Saan ba siya? Peter Lyde yata. Ay, hindi naman sinabi, pero sa ospital daw. Parang may pumunta yung mga nagreklamo. Siya pa ang siya pa ang tumawag ng polis. Siya pa yung nagkaroon ng lakas ng loob na magpapulis. Hinaharas daw siya, gaya niyan. Ay, naka. Hindi napatunayan na siya ang may kasalanan. Although lilitisin pa yan, pero obviously ang dami ng complaint. Lalo lumabas yan, lalo para dumami yung nagpapasa ng complaint. Ako nga kita mo, mga binibili ko, puro mga used na CD lang. Isa kasi naman mo kailangan, kung saan ka di ba? Mga simpleng bagay lang, masaya ka na Ano bang gano'ng karaming pera ba yung gusto mo sa buhay mo na Para maging masaya maging masaya ka. Pero sa totoo lang, minsan hindi talaga mapapasaya ng milyon-milyon na pera. Although may mabibili ka mabibili mo yung mga gusto mo, makakapunta ka saan mo gusto, pero hindi dahil marami kang pera, masaya ka na. Hindi yun ang batayan
Siguro iba-iba talaga ang tao. Pero syempre, di ba? Kailangan ano ka dyan eh. Paano ka ba magiging masaya? Masaya ka sa pamilya mo. Magiging kontento ka. Yun ang importante. Di kailangan sobrang dami. Pero makita mo masaya yung mga anak mo, masaya yung asawa mo, mga magulang mo, Gusto mo ba sumikat? kapatid Gusto mo. mo, Oo. gusto mo maging big time? Gusto mo maging kilala? Mga ganong bagay ba? Magkaiba tayo ng level ng ano eh, ng happiness. Hindi pwedeng sabihin na yung happiness namin. Sa ganun din kayo. Eh kami, simple lang naman ang kaligayahan namin sa buhay. Kumain lang. Kumain, manood, lagi lang magkakasama. Tsaka syempre, yung healthy yung family. Yung wala nagkakasakit. Yun, ano na kami doon. Kontento na. Nagkakasakit pa nga din pero ganun talaga. Laban sa Parte ng buhay. buhay yun eh. At saka pasalamat pa rin at meron tayong healthcare system dito na ganun. Kahit na malaki yung tax natin eh. Kaya nga pasalamat, di ba? Tapos may mga taong ganyan na mag-iisip na easy money. Hindi talaga eh. Hindi Walang easy money sa mundo eh. Walang easy money. Unless sinuwerte ka nanalo ka sa loto, yeah, so be it, di ba? Pero yung mga isipin mo, kailangan ko gumawa nito. Easy money yan eh. Makakalusot ako. Isipin mo yung magiging consequence nun eh. Eh paano yung mga anak mo, yung mga pamilya mo? Hindi ka ba mahihiya nun, di ba? Parang nakakahiya na mabalita ka Pilipino pa. Oo ah. Magiging iba na naman yung matatanong ka pa dun sa trabaho mo eh. Hey, do you know this? Ganun. Oo, kasi napakita sa ano eh. Siyempre, Balita eh. balita, sinabi pa, Philippines, di ba? Mga chismoso din yung mga ibang katrabaho ko. Oo, tatanungin ka talaga. Para bang kakilala mo lahat ng Pilipino. Yun na nga eh. Parang nire-represent mo lagi yung mga yung lahi mo eh. Kaya kailangan galingan mo eh. Diba? Pero kaya nga sabi natin, iba-iba ang tao. Kahit sabi magkakalahi, iba-iba yan. Basta tayo eh, patas lang sa buhay. Kasi minsan yung isipin mo nila yung karma. Yun. May bad at saka good karma. So gumawa ka na mabuti, may kapalit din. Gumawa ka na Sabi nila masama, pag may di ka- balik din yun. Hindi ka raw naniniwala hindi raw tatalab sa'yo. Pero totoo yun eh. Naniniwala talaga kami sa ganun eh. Hindi ka man maniwala dun o yung maniwala ka eh. Mangyayari sa iyo yun eh. Tsaka makikita mo nangyayari talaga. Hindi dahil lang sa, kasabihan lang yan, hindi yan totoo. Hindi. Nasa atin yan eh. Konsensya mo na lang ang sa'yo dyan. Makakatulog ka ba sa ganyan na may ginagawa kang masama? May binili kang bagay na binigay mo sa anak mo. Galing yung pera doon sa niloko mong pamilya na may anak din na naghahangad na makapunta sa bakasyon or kung saan, di ba? Yung ba yung matitiis mo? Ay, nako. Correct. Minsan mag-isip-isip din. Yung mga nandito na Pagbutihin. para na tayo nanalo sa sa buhay kasi nabigyan na tayo ng one step ahead. One step ahead sa mga, hindi ko naman sinasabi na mahirap talaga. Mahirap ang buhay kahit saan, kaya lang Kahit naman Siyempre, dito, mahirap ang buhay. Pero kumbaga dito kasi parang nagiging patas ang ang Canada sa bawat isa, walang mahirap, walang mayaman. nasa atin lang paano pagbutihin. Kung ano yung kayang kainin ng mayaman, kaya mo rin kainin dito. Hindi ka gaya sa Pilipinas, pag mahirap ka, parang Ang hirap bitawan ng pera. mahirap talaga. Mas mahirap pa. Dito kasi kahit sabihin mong nasa ilalim ka, kahit pa paano, afford mong bumili ng ito, kaya ko kainin din yan. Tsaka pinagbibigyan ka ng pagkakataon ng gobyerno na umunlad. Umunlad ng klase ng pamumuhay. Tignan nyo, pag magbibigay ng mga rebate, sino mga binibigyan? Yung mga low income, yung mga alam nilang mahirap sa buhay o hirap sa buhay. Na mas maraming gastusin. Sila yung nabibigyan talaga. Minsan nakakapag-isip ka na bakit hindi kami nabibigyan, pero bakit kailangan mo pang Maisip mo na lang kasi pasalamat tayo kasi hindi natin kailangan. Hindi tayo umaasa doon. No? Meron kang sapat o minsan higit pa sa kailangan mo. Yun ang importante, lagi mo titignan yung kung anong meron ka. Sa tingin mo, nakukulangan ka, work hard. Huwag mong kaingitan yung alam mo naman na ang kakayahan ng buhay nila hindi naman ganun kaganda. Kaya nga sila binibigyan ng aid ng gobyerno. Tsaka siguro sa gaya ng sa mga social media, yung mga nakikita natin sa social media, hindi lahat yan totoo eh.
Hindi lahat. Kahit naman sa vlog namin, hindi lahat pinapakita namin. Hindi naman doon sa sinasabi namin, hindi totoo yung sinasabi namin. Sinasabi namin yung totoo, pero hindi lahat. Na-share namin. Kumbaga, Siyempre, may mga... may mga times din na kailangan private din, di ba? Kumbaga, minuto lang ng buhay namin nakikita. Pero kami to, kung nakikita niya, yan talaga kami. Sobrang ano lang kami. Simple na mga gusto lang namin sa buhay. Mga pagbakasyon lang, ayan. Laruan, pagkain. Makasama lang yung aming mga family sa Pinas. Kaya nga yung ate ko din ay hanggat maaari, sabay din kami umuwi. Para nga magkasama-sama. Yun lang eh. Happy na kami pag nakita namin masaya yung pamilya. Tsaka kompleto. Ayun ako. Yun lang naman. Yung nga pala kanina, umalis sila. Yan, Namili ng mga CD. CD. Naikabit na rin niya yung gulong. Ayos na. At least, nagawa niya na ng paraan. Kaya kanina nag-ano sila eh. Gahanap na lang kami ng gulong ng, ng rep, tsaka ng... Oo, kasi sa rep namin yung ano ba, gusto mahatak na yung... nilayin para malinis. Ang tagal na rin eh. May, alam mo, meron kang pangsungkit pero hanggang doon lang naabot mo. Hindi mo makita kung anong Meron sa nilalaman, likod. diba? Oo. Sa likod. Kaya malilinis din natin yan. Summer. Order na nga ako ng gulong eh. Dapat sama-sama tayo para madali. So, yun na naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.